July 2024, nag-resign ako sa Department of Education. Ano yung isang rason sa sinabi ko? Ang sinabi ko doon, wala namang ibang nagdidesisyon sa budget eh. Si Martin Romualdez lang at si Zaldico. 'Di ba? Nung nagsalita ako ng ganon, hindi sila sumagot, hindi nila dininay. Ang sinabi lang ni Zaldico, shiminet siya dyan. Sabi ko, ang ginawa nila sa amin, sa Department of Education, sabi nila, House of Representatives ang magsasabi kung saang distrito pupunta ang school building program. Sabi ko, hindi pwede. May department order kami eh. Kailangan niya sundin yung mga requirements. Sa susunod na taon, ayaw na nila sundin yung requirements. Yung ginawa nila, pinaghati-hatian nila per legislative district, inattach nila yung paghati-hati nila sa budget. Sinabi ko na ito noon, parang maalala ko 4 billion. Nilagay nila kinuha nila sa repairs, nilagay nila sa school building program. Nilipat lang nila ang pera, walang bagong pera. Nilipat lang nila, dinagdag nila doon, tapos sinali nila sa pinaghati-hatian nila. July 2024, magsisimula na ang pakikipag-usap sa Kongreso sa budget. Hinihingan na ako ng signature ng Undersecretary Chief of Staff namin. Sabi niya, pirmahan, kailangan mo magdesisyon, pirmahan mo. Sabi ko, anong sinabi doon? Pareho din ba sa nangyari nitong nakaraang taon? Sabi, oo, ganyan din ang mangyayari. Sila din ang magsasabi saan pupunta na distrito. Hindi ko kayang pumirma. Sabi niya, ano ang gagawin mo? Hindi ka pwedeng umalis. Dahil kapag umalis ka, babanatan ka nila. Hindi ka pa nga nakaalis, binabanatan ka na. Kakapanalo mo pa lang, lumabas na ang witness ni Trillanes at sinabi, kasama ka sa Double Death Squad. Nakaupo ka na cabinet secretary, lumabas na si Lisa Marcos at sinabing, you crossed the line. Pag umalis ka dyan, yan lang yun ang nagpipigil sa kanila. Yung posisyon mo sa DepEd ang nagpipigil sa kanila na hindi ka tuduhan ng atake. Hindi ko ibibigay yung pirma ko. I-impeach na lang nila ako. Ayun nga ang nangyari.